Good afternoon, my dear brothers and sisters. If you have gone to Mass since Monday and you listened well to the readings, you will notice that since Monday, the Lord has been criticizing the scribes and Pharisees, and He used strong words. And like this, for example, the Gospel of today, He compared the scribes and Pharisees to whitewashed tombs. Katulad kayo ng mga libingan na malilinis sa labas, pero sa loob ay puro kabulukan. Now, my dear brothers and sisters, the Lord did this not to shame the scribes and Pharisees. Hindi niya nais na hiyain ang mga scribe at pariseo. Ang layunin lamang niya ay anyayahan ang mga scribe at pariseo sa isang buhay na totoo. He was inviting the scribes and Pharisees to live authentic lives. To live authentic lives. Anong ibig sabihin ng authentic lives? Ito yung may koneksyon ang sinasabi mo, ang ipinakikita mo sa nilalaman ng puso mo. Excuse me po. So, ang sinasabi ng Panginoon, kapag ang binibigyan mo lang ng pansin ay yung panglabas na kagandahan, pero ang loob mo, ang kalooban mo, ang puso mo ay puno ng galit, puno ng inggit, puno ng kahalayan, puno ng panlalamang, hindi ka authentic. Hindi sinasabi sa atin ng Panginoon na kalimutan natin ang panglabas na anyo. Ang sinasabi ng Panginoon, ang panglabas dapat may kaugnayan sa loob. At dito mga minamahal kong kapatid, ipinakikita sa atin na dahil ang nais ng Panginoon ay yung akayin sila, anyayahan. And I think that is also true for us. When Jesus invites us to a life of authenticity, even if He is using strong words, those strong words are expressions of love. May malasakit pa rin ang Panginoon sa mga eskribha at pariseo. Kasi kung wala, bahala kayo sa buhay nyo. Wala akong pakialam sa inyo. Mapupunta kayo lahat sa impyerno. Pero nagagalit ako sapagkat gusto kong anyayahan kayo sa pamamagitan ng aking mga masasakit na salita. Anyayahan kayo sa isang buhay na totoo. Kaya mga minamahal kong kapatid, lalo na yung mga kabataan na naririto, kapag pinapagalitan kayo ng mga magulang nyo, huwag niyong isiping hindi kayo mahal. Kasi katunayan, ang pagalitan kayo ay tanda ng pagmamahal. Kapag napagsasabihan tayo ng ibang tao, kahit na ng ating mga kaibigan, kasi kumisan, nagtatampo kayo sa kaibigan nyo kasi itinuturo sa iyo kung ano yung nakikita niyang mali. Pag pinagsasabihan tayo, huwag nating isiping, naiinggit lang yan may galit lang yan sa akin Hindi. Sapagkat yung mga ganon ay maaaring maging tanda ng pag-ibig. Kung walang pakialam sa inyo ang kaibigan nyo, hindi na yan kikibo. Baka iniisip niya, bakit guguluhin ko pa ang buhay ko? Mamaya, magalit pa sa akin yan Pero nagmamalasakit ang kaibigan niyo, pinagsasabihan tayo sapagkat
mahal tayo ng kaibigan natin. Kaya kung meron kayong kaibigan na harap-harapan sasabi sa inyo, ganito ka. No? Huwag niyong palitan yung kaibigang yun. Totoo yun. Sapagkat hindi lang niya sasabihin kung ano yung gusto mong marinig. Meron ganyan mga tao no? Gusto lang yung marinig yung maganda, yung pinupuri siya. Okay? Yun yung mga tinatawag na yes men, yes sir, yes ma'am. Hindi. Ang tunay na kaibigan ay itinatama ang mali sapagkat ito'y tanda ng kanyang pag-ibig. At kung tayo naman yun, no, dapat maging mapagmalasakit din tayo sa ating kaibigan. So it works both ways. Kapag ikaw ang pinagsasabihan, look at it as an act of love. Pero kung ikaw naman ang dapat magsalita, huwag kang matakot. Gawin mo rin ito out of love. Amen.